Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin ngayong araw na to ang sabong dominance. Sabong dominance. So ang tanong, meron nga bang nakakapag-dominate ng sabong sa panahon na to? Ang tanong, wala. Ang tanong, wala. Pero ang pinaka-importanting tanong, bakit wala nang makapag-dominate sa panahon ngayon? At dati, meron ba? Meron ba? So if you will go back to history, if you will go back to history, doon sa mga nare-research natin, nababasa natin, mga kwento ng mga naunang breeders sa Amerika, talagang mapapansin nyo, yung mga old-time breeders na kakilala natin, talagang nakakapag-dominate sila ng labanan. May mga tinatawag tayong main na labanan na talagang tapatan doon, tapatan. So doon sumikat yung mga imported na mga manok na kung saan kinuhanan na rin natin sa panahon ngayon. So doon unang sumikat ang mga bloodline na dinevelop na rin hanggang ngayon na ginagamit natin dito sa Pilipinas. So bakit noong panahon kaya nilang umiscore ng marami? Kaya nilang mag-dominate noon? So ito, opinion ko lang naman to. So unang-una, noong unang panahon, kukonti ang breeder. So alam naman natin sa Amerika na ang breeding doon is hobby lang, bihira ang negosyo nung unang panahon. So hobby lang talaga. Ito, gusto ko itong magmanok, magbe-breed ako ng ilan lang, 10, 20 lang. Ito lang ang kaya kong gastusan, ito lang yung kaya kong alagaan. Kasi sa Amerika, masyadong mahal ang labor. Masyadong mahal yung hire ka ng tao para mag-alaga ng manok, masyadong mahal. So kumbaga, more on hilig lang talaga ang pag-aalaga ng manok noon. Except sa mga breeders na mga mayayaman na may mga pera na kayang mag-hire ng mga helpers. So mapapansin nyo yung mga sumikat na mga breeders noon, mga mayayaman sila. Kaya nila mag-hire. So meron silang tinatawag na silang may-ari pero may nagbe-breed para sa kanila. They can hire, they can shoulder the expenses. So sila ang pagdating ng labanan ng main, sila mismo ang maglalaban. That's why may mga nalalaman tayo na ito yung score ni ganito ganyan, score si ganito ganyan, out of 50 fights, meron siyang score na 40, meron siyang score na 30, ito naman si ganito ganyan, may score sa 17 fights, sa main, nagtapatan yung dalawang idol, may score naman siya ng 12, ganyan. So, something like that, So, kung mapapansin nyo, kaya natatawag nating nag-dominate sila noon kasi sila lang naglalaban. So, kung ako, mayaman ako, marami akong manok, may breeder ako, kaya kong magbayad para mag-alaga ng manok, marami akong maaalagaan na manok, marami akong mapipiling manok na magagaling, marami akong bloodline na maridevelop. As compared doon sa mga nakakalabang ko na kung 20 lang ang kaya niyang alagaan ng manok, 20 lang kaya niyang i-breed, hanggang doon lang. So pwedeng may-score siya ng 10. So pagkatapos ng 10, wala na siyang class A. Kung isang breeder, meron siyang 100, so talagang, kumbaga, nag-warm up pa lang siya, ubus na ang bala mo. So, yun lang yung analysis and opinion ko sa mga laban ng unang panahon kung bakit mayroong nakakapag-dominate, mayroong mga 14 times winner, mayroong mga 10 times winner. So, talagang, kumbaga, in short, ang competition ng unang panahon, magaan kumpara sa ngayon. So, kung bakit ko nasabing magaan, nung unang panahon, sabi ko nga, iilan lang ang breeder na mayayaman na may pera na kaya magpadami ng manok. Kaya ako nasasabing magaan kasi, syempre, pag may manok ka na magaling, ikaw lang nakapag-develop nun, pwede mong hindi ibenta, pwede mong hindi ilabas. So, yung mga kalaban mo, nagde-develop pa lang ng manok na itatapat sa'yo, ikaw nakagawa ka na naman ng panibagong manok, natatalunin sila. So, kumbaga, you are always one step ahead. You are always 1 or 2 steps ahead as kumpara sa panahon ngayon. So ngayon, pumunta tayo sa panahon ngayon. Bihirang-bihira na nagmo-multiple winner ng mga manok. Bihirang-bihira na. Meron pa rin. Pero depende sa bigat ng labanan. Kasi, katulad ko, meron akong isang 5 times winner na manok. So, sa 4 na laban niya, walang sugat. Last time na nilabang ko sa World Slasher Cup, nabalda. So, yung 5 times na pagkapanalo niya, na walang sugat,
Although, puro derby naman yun, yung stag sa Bullstag, saka isa sa 5 ka. Kung sa World Slasher Cup ko nilaban, yung 5 laban niya na yun, posibleng hindi siya umabot ng 5. Posibleng hindi siya umabot ng 5. So, kumbaga, very subjective na rin, ano, ang pagre-record, pagkakaroon ng mataas na record na panalo ng isang manok sa panahon ngayon. Kasi, kahit pa nakasampu yan, kung dyan lang naman sa labanan na medyo magaan, siguro hindi makakasampu yan pag dinala mo sa mabigatan na labanan sa gitna ang labanan. So talagang kumbaga mapapansin nyo, sobrang hirap na ng labanan ngayon. Sobrang hirap na ng labanan ngayon. Lalo sa Istagan. Istagan, walang big time. Kasi nga, mayroong human factor, mayroong umi-score ng consistent, pero umi-score siya ngayon, kinabukasan, masama na naman ang score niya. Dahil nga, mayroong human factor involved. So sa Istag kasi, since very sensitive ang Istag, kahit anong ganda, kahit anong galing, kahit saan pagaling yan, pag nagkamali ka ng pointing, kasi ang pointing is a relationship between digestion and moisture. So pag nagkamali ka, since sensitive ang stag, hindi kikilos ang stag mo. Posibleng gumiri pa yan kasi nga hindi magandang pakiramdam eh. So may mga napapapansin tayo sa mga labanan, sa mga sagradas na pag binitawan, bakit ganun? Gumiri ang manok natin, hindi naman normal na gumigiri yon. Ibig sabihin, error in pointing. So, walang nakakaligtas dyan. Kahit big time, kahit small time, kahit mayaman, kahit mahirap, walang nakakaligtas dyan. So, minsan, kita mo, ang sama-sama ng tayo ng kalaban mo, tangkaro, napiki na ewan, ang pinustahan mo yung magandang manok. Pag bitaw, gumiri, pinalo bigla, patay yung magandang manok. So, nandoon yung human errors na factor doon. Kaya, sa Istag, huwag kayong matatakot sa mga big time kasi pwede magkamali din yan katulad natin. So, mas mahirap sa Istag kumpara sa Cax. Sa Cax naman, mapapansin nyo, may mga consistent na umi-score. So, yung mga Cackers na kilala natin, ayoko lang magpangalan, na mga talagang hinahangaan natin, consistent sila. So, alam nyo kung bakit? Unang-una, marami silang ipon na manok. Nakakabili, nakakapagpagulang. So sa Cax kasi, pag labanan ng January, February, talagang banggaan yan. Sariyo pa mga Cax, talagang ubusan ng Cax. Pagdating ng Marso onwards, wala nang gaanong mga alas na natitira. Konti na lang natitirang alas. Kaya nga pag mga labanan ng mga Mayo, Hunyo, talagang pahirapan. Lamang ang may ipon na manok, lamang ang may sariwang manok. Kasi isama na natin sa factor yung nagda-dry out na sila kasi summer season yan, kasagsagan ng init, Mayo, Hunyo. April, May, June, kasagsagan ng init yan. So, lamang yung Cackers, lamang yung may ipon, lamang yung may napapagulang na manok. Kasi as a breeder, sabi ko nga sa inyo, ang objective natin, mapaikot natin ang pera sa manukan. So, kung magpapalugon ka ng Cax, 2 years na, nakatenga ang pera mo dyan, hindi umiikot. Pag may namatay, pag may nagkasakit, pag may nabalda, kung ano pang nangyari, pag may nanakaw, so lugi ka na kasi ang laki ng capital mo sa Cax. Kaya nga mahal ang mga fighting Cax, pag Cax season, mahal talaga sila. So, pero kahit na sabihin nating lamang sila, wala pa rin nakakapag-dominate. Open na lahat ng bloodlines ngayon. Pwede ka nang bumili kahit saan, kahit kanino. Open na lahat ng knowledge ngayon. May mga maraming ng cacking school na tinuturo kung paano ang tamang pointing, paano ang tamang training, paano ang tamang conditioning. So, marami na. Open na rin ngayon ang mga learnings about sa pagtatari. Marami na magagaling na mananari. Naaral na rin ang bakal, yung tigas ng bakal, yung talim ng bakal, naaral na rin. So, marami na rin ngayon ang magagaling na tagagawa ng tari. So, kumbaga, the information is here. Yung pag-acquire, yung pag-import ng mga manok sa US, yung pagbili ng mga manok sa mga breeders, open na Saka marami ng mga magmamanok ang may pera ngayon. Marami na kapag abroad, marami nang may negosyo, na talagang yung buhay ngayon, kaya na nilang masustain ang pagmamanok quality, manok quality lahat. Kaya na, in short, kaya na nilang mag-compete sa labanan ngayon. Kaya para sa akin,
Yun ang rason kung bakit wala nakakapag-dominate sa panahon ngayon. And habang tatagal, mas lalong gagaling ang mga tao, mas lalong magiging competitive ang labanan, mas lalong magiging masikip at mahigpit. So, ang hindi lang talaga maaalis dyan, yung human factor, yung human error. Nagkamali ng pointing, nagkamali ng judgment, yun lang yung, dun lang magkakatalo lahat yan. But regards to bloodline, sa knowledge, sa tari, sa manpower, everything will be difficult na manalo soon. Kasi nga, alam naman natin lahat na itong laro na to is designed for 50% chance only. Kasi dalawa lang pwedeng manalo. Isa lang pwedeng manalo rather. 50-50, dalawa lang kayo magbabanggaan. Panalo, talo. Worst is tabla, walang mananalo sa inyo. So, isa lang ang pwedeng maging favorable outcome. Isa lang pwedeng maging favorable outcome. Kaya, this makes this sports exciting and difficult. So, ayun. So, sana nakapaghatid tayo sa inyo ng konting kaalaman. So, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.